umaga, sa Makati, ay nagsisimula sa isang huwad na pangako ng katahimikan. Sa labas ng malawak na bintana ng silid, kainan ng pamilya Villanueva, ang Manila ay nagising sa isang simfony ng ingay at ilaw mga busina ng sasakyan, ang malabong huli ng mga nagtitinda, at ang unang sikat ng araw na sumisilip sa mga matatayog na gusali ng syudad. Ngunit sa loob ng opulenteng mansyon na yon, isang malamig na katahimikan ang bumabalot kay Isabela Santos, isang katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang ingay. Si Isabela, na minsang nangangarap ng isang payak na buhay, ng isang tahanan na puno ng tawa, at pagmamahalan sa piling ng isang tapat na asawa, ay ngayon nakakulong sa isang ginintuang hawla. Ang kanyang kasal kay Marco Villanueva, ang tagapagmana ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas, ay hindi isang pag-ibig, kundi isang transaksyon, isang pinilit na pag-aayos upang mapanatili ang pamilyang imahe ng Villanueva. Sa loob ng maranyang mansyon na ito sa Ayala Alabang, kung saan ang bawat sulok ay pinintahan ang kayamanan at kapangyarihan, si Isabela ay walang iba kundi isang anino, isang palamuti na madaling ipagwalang bahala. Si Doña Sofia Villanueva, ang matriarch ng pamilya, ay isang babaeng may matulis na tingin at dila na kasing talas ng isang kutsilyo. Ang kanyang eleganteng kasuotan ay palaging perpekto, ang kanyang buhok ay palaging nakabalot sa isang sopistikadong buhon, at ang kanyang mukha ay palaging nagtatago ng isang paghamak na kanyang inihaharap kay Isabela. Para kay Doña Sofia, si Isabela ay isang dumi sa kanilang marangal na pangalan, isang walang kwentang babae, na nagmula sa kung saan at walang silbi maliban sa pagpapagalit sa kanyang anak. Isabela, tawag ni Doña Sofia sa kanya tuwing umaga, ang kanyang boses ay may kasamang himig ng paghamak. Hindi ka ba marunong maglagay ng tamang dami ng asukal sa kape? Hindi ka talaga marunong maglingkod, hindi tulad ng mga katulong. Ang bawat salita ay isang saksak, at bawat saksak ay iiwan ng sariwang sugat sa puso ni Isabela. Si Marco, ang kanyang asawa, ay ang personifikasyon ng kahinaan. Isang lalaking walang sariling paninindigan, laging sumusunod sa mga dikta ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakaluklok sa kawalan o nakatuon sa kanyang cellphone, abala sa mga lihim na pag-uusap na alam ni Isabela na para sa kanyang kerida. Ang balita tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa ibang babae ay kumalat na sa buong Metro Manila, isang pampublikong lihim na nagpapatunay lamang sa kawalang halaga ni Isabela sa buhay ni Marco. Hindi siya kailanman nagtanggol kay Isabela mula sa aapi ng kanyang pamilya. Sa halip, madalas siyang nakikipagsabayan sa panlilibak o simpleng umiiwas. Iniiwan si Isabela na isa sa kanyang pagdurusa. Si Paula Villanueva, ang nakababatang kapatid ni Marco, ay isang embodiment ng kayabangan at pagiging materialistiko. Ang kanyang pagtawa ay madalas na parang tunog ng mga basag na kristal, at ang kanyang mga biro ay laging nakatuon sa pagpapahiya kay Isabela. Ay, Isabela, suot mo pa rin ba ang lumang danik na yan? Tanong niya minsan habang endorso ng isang bagong designer bag. Kahit anong ganda mo, hindi mo pa rin matatabunan ng iyong walang class na pinagmulan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panlilibak, at ang kanyang ngiti ay maluwag na nagpapakita ng kanyang paghamak. Si Gregorio Villanueva, ang panganay na kapatid ni Marco, ay abala sa kanyang sariling madilim na negosyo, laging kasangkot sa mga eskema at transaksyon na hindi kayang abutin ng isip ni Isabela. Hindi siya kailanman nakikialam sa mga alitan ng pamilya, ngunit ang kanyang pagwawalang bahala ay kasing bigat ng mga aapi ng kanyang ina at kapatid.
Para sa kanya, si Isabela ay isang hindi mahalagang bahagi ng tahanan na kasing halaga ng isang kasangkapan. Ang araw na buhay ni Isabela ay isang walang katapusang cycle ng pang-aati. Sa umaga, siya ang unang gumigising upang maghanda ng almusal sa malaking, modernong kusina. Ang amoy ng kape, pandesal, at adobo ay bumabalot sa hangin. Ngunit ang bawat haplos ng kanyang kamay sa mga kawali at kaldero ay may kalakip na kirot. Ang mga katulong na nakikisimbatya sa kanya ay lihim na nagbibigay ng mga maliliit na gawaing kabaitan, ngunit hindi silang maaaring lumaban sa kapangyarihan ni Doña Sofia. Isabela, pakidala nga yan sa lamesa. Utos ni Doña Sofia, hindi man lang tinitinan si Isabela. Sa hapag, kainan, isang mahaba at malaking lamesa na gawa sa mamahaling kahoy. Ang pamilya ay nakaupo sa kanilang sariling mundo ng kasaganaan at pagwawalang bahala. Ang pinggan ay gawa sa porselana, ang kubyertos ay gawa sa pilak, ngunit para kay Isabela, ang bawat subo ay parang abo sa kanyang lalamunan. At Isabela, dagdag ni Doña Sofia, ang kanyang tinig ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Naririnig ko na mayroong bagong donasyon sa ospital. Kailan ka ba magiging kapaki? Pakinabang sa pamilyang ito. Hindi lang sa pagiging asawa ng aking anak, kundi bilang isang aktibong miyembro ng aming lipunan. Mukhang puro ka lang gastos. Ang mga katulong ay nagtutuksuhan sa sulok, ang mga bilanulira ay tumitingin sa kanya na may paghamak o pagwawalang bahala. Isabela ay yumuko. Ang kanyang buhok ay bahagyang natakpan ang kanyang mukha upang itago ang nagbabadyang luha. Patawag ko, Doña Sofia. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sa kanyang isipan, ang mga salita ng kanyang inahan, ay paulit-ulit na bumabalit. Ang kanyang sariling pamilya ay mahirap, ngunit puno ng pagmamahal. Ngayon, sa gitna ng lahat ng yaman na ito, siya ay lubos na iisa. Madalas, pagkatapos ng hapunan, si Isabela ay umakyat sa kanyang silid, isang silid na maranya, ngunit walang kaluluwa, upang tumayo sa harap ng malawak na bintana. Ang mga ilaw ng syudad ng Manila ay nagkislapan sa dilim, isang tanawin ng buhay at pag-asa na hindi niya marating. Ang kanyang mga mata ay malungkot, naglalaman ng isang pagdududa at kawalang pag-asa na tila walang katapusan. Hanggang kailan ko ito matitiis? Tanong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay hindi marinig kahit sa kanya. Ang kanyang mga pangarap ay matagal nang nawala, pinalitan ng isang malamig na katotohanan ng pagmamalupit at paghamak. Ang bawat gabi ay isang walang katapusang paghihintay sa isang umaga na walang pag-asa. Ang gabi ng anibersaryo, ang Gaylanlipa Group, ay idinaos na may bonggang pagdiriwang, isang kaganapan na nakatakdang maging usapan sa buong lipunan ng Pilipinas. Ang malawak na hardin ng mansyon ay napuno ng libong ilaw. Ang mga bulaklak ay sariwa at mabango. At ang simoy ng hangin ay nagdadala ng tunog ng jazz music at ng masiglang tawanan ng mga bisita. Ang mga babae ay nakasuot ng mga mamahaling gown. Ang mga lalaki ay nakasuot ng mga pinakamahal na suit. Ang cream o crop ng lipunan ng Manila ay naroon mga politiko, mga negosyante, mga artista. Isabela, sa tulong ng isang stylist na inupahan ng pamilya Villanueva upang hindi sila mapahiya, ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng Filipiniana gown na gawa sa pinya fabric na may detalyeng borda. Ito ay isang pagtatangka na magmukhang karapat, dapat na maging bahagi ng maranyang selebrasyon. Ngunit sa kanyang puso
naroon pa rin ang kaba at ang takot sa nalalapit na pagpapahiya. Ang kanyang pilit na ngiti ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata na puno ng lungkot. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, sinubukan niyang maging hindi kapansin. Ngunit si Doña Sofia ay tila mayroong rada para sa kanyang presensya. Sa gitna ng isang grupo ng mga matatanda at respetadong bisita, kabilang ang mga Santos, ang pamilya na umangpon at nagpalaki kay Isabela, si Doña Sofia ay humarap kay Isabela, ang kanyang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng lahat. Isabela, nandyan ka pala, sabi ni Doña Sofia. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig, balahibo. Naku, pasensya na kayo, mga kaibigan. Ang manugang ko kasi, mahiyain. Hindi sanay sa mga ganitong pagtitipon. Ibang, tiba sa anin na mula sa mga matataas na angkan. Tumingin siya kay Isabela, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghamak. Kahit anong suot mo, hindi mo pa rin matatabunan ang iyong simpleng pinagmulan. Kailan ka ba magkakaroon ng gustong kaalaman sa etikwete? Hindi ka talaga karapat, dapat, para sa pangalan ng dilanwika. Ang mga bulong ay kumalat sa grupo at ang ilang mga bisita ay tumingin kay Isabela na may awa. Ang iba ay may paghamak. Ang mga Santos, ang pamilyang umangpon kay Isabela, ay umuko sa hiya, hindi makatingin sa kanya. Ang lupa ay tila bumukas at nais niyang lamunin si Isabela. Ang kanyang mga pisngi ay namula at ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Pilit niyang pinigil ang luhang nagbabadyang pumatak. Ngunit ang pagpapahiya ay hindi pa tapos. Matapos ang panimulang seremonya at mga talumpati tungkol sa kasaysayan at tagumpay ng Dilanwita Group, lumabas si Marco sa entablado. Ang kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon, isang halo ng nerbiyos at pagmamalaki. Ang ilaw ay nakatuon sa kanya at ang musika ay tumigil. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Marco, ang kanyang tinig ay kumalat sa buong hardin. Salamat sa mga speaker. Ngayong gabi ay isang gabi ng selebrasyon para sa ating pamilya at sa Dilanwita Group. Ngunit, mayroon din akong isang napakahalagang anunsyo na kailangan kong ibahagi sa inyong lahat. Kinalabutan si Isabela. Ang kanyang hinala ay nag-ugat sa kanyang puso. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Marco. Habang nagsasalita si Marco, dahan niyang inilabas ang isang manipis na folder mula sa kanyang bulsa. Ang kasal ko kay Isabela Santos, patuloy ni Marco, ang kanyang tinig ay naging malamig at walang emosyon, ay isang malaking pagkakamali sa aking buhay. Isa itong desisyon na pinagsisihan ko at ito ay hindi na maaring magpatul. Ang hardin ay natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Marco at pagtatapos ay kay Isabela na nakatayo sa likod ng entablado, nakikinig sa bawat salita. Kaya, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mata ay nakatingin direkta kay Isabela. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na formal akong hunihiling ng diborsyo mula kay Isabela Santos. Ang mga bisita ay nagulat. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tulong damo. Ngunit si Marco ay hindi pa tapos. Isang waiter ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang tray na may nakapatong na mga dokumento. Kinuha ni Marco ang mga papeles ng diborsyo at inabot kay Isabela. Isabela, sabi niya, ang kanyang tinig ay may halong paghamak. Ito na ang katapusan ng lahat. Ikaw at ako ay tapos na. Ito na ang huling paalam. Sana ay mahanap mo ang iyong landas. Ang mga flash ng kamera ay nagkislapan at ang mga bisita ay nagsimulang magtawanan at magbulong. Ang ilang mga babae
ay nagkibit balikat, ang iba ay tumingin sa kanya na may pagkasuklang. Si Isabela ay nakatayo doon, ang kanyang mundo ay bumagsak. Ang kanyang puso ay nabasag sa libong piraso. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Siya ay naging isang awa, isang kahihiyan sa harap ng buong lipunan ng Manila. Ang tunog ng pagtawa at bulungan ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay sumakop sa kanya. Walang aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng Harlin, palabas ng mansyon ng Villa ni Mita, na parang may humahabol sa kanya. Hindi siya huminto hanggang sa makarating siya sa mga kalsada ng Metro Manila. Ang kanyang pinian na gown ay gumuguhit sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang mga ilaw ng syudad ay lumabos sa kanyang paningin. Ang mga tao ay nagiging malabong figura. Pakiramdam niya ay wala na siyang patutunguhan. Ang kanyang buhay ay tila nagtapos sa gabing iyon, kasama ang kanyang dignidad at lahat ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, habang siya ay naglalakad ng walang direksyon sa mga abalang lansangan ng Makati, isang kakaibang tawag ang dumating sa kanyang cellphone. Isang tinig na hindi niya kilala, ngunit mayroong tono ng pagmamadali at pag-aalala. Kinang Isabela Santos. Kailangan niyo po kaming makita. Mayroon kaming mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman. Para ito sa inyong buhay. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ang kalagayan niya ay nasa pinakamababa na, kaya wala na siyang ibang pagpipilian, kundi sumunod. Isang itim na sedan ang sumundo sa kanya, at siya ay dinala sa isang pribadong ospital sa isang liblib na bahagi ng Quezon City. Malayo sa formal na gulo ng mga dilanira. Ang ospital ay tahimik, ang mga corridors ay malinis at amoy disinfectant. Ang kapaligiran ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pag-asa at takot. Sa isang pribadong silid, doon niya nakilala si Ate Aling Reyes, isang babaeng abogado na may matalim na tingin, ngunit may mahinahong kilos, at si Mang Ruben, isang matangkad na investigador na may seryosong mukha. Ang kanilang presensya ay nagdulot sa kanya ng kaba. Kinang Isabela Santos, simula ni Ate Reyes, ang kanyang boses ay malumanay, mayroon kaming napakahalagang bagay na ibabahagi sa inyo. Ito ay maaaring magpabago sa inyong buong pananaw sa buhay. At doon, nagsimula ang paglalantad ng katotohanan na nagpabago sa kanyang mundo. Hindi po kayo si Isabela Santos, diretsahang sinabi ni Ate Reyes. Ang inyong totoong pangalan ay Isabela Salazar. Kayo po ang iisang nawawalang tagapagmana ng Salazar Group, isa sa pinakamakapangyarihang kumpanya ng real estate at finance sa Pilipinas. Nahulog ang kanyang panga. Hindi niya maintindihan ang kanyang narinig. Isabela Salazar. Hindi siya Santos. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan. Ang inyong ama, si Don Andres Salazar, ay nasa loob, patuloy ni Ate Reyes. Siya ay malubhana. Ito na ang huling pagkakataon na kayo ay magkikita. Pumasok sila sa katabing silid. Doon nakahiga sa kama si Don Andres Salazar, isang matandang lalaki na may maputlang mukha at mahinang hininga. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi kayang patayin ng sakit. Sa kanyang tabi, ang mga larawan ng isang masigla, bata, at matamis na babae, isang larawan na tila pamilyar, ngunit hindi niya maalala.
Siya ba yun? Isabela, anak ko, bulong ni Don Andres, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lumapit si Isabela, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ikinuwento ni Don Andres ang lahat. Kung paano siya kinuha sa kanilang tahanan noong siya ay isang sanggol pa lamang, isang aksidenteng kidnap na pinaghihinalaang orchestrated ng kanyang tiyuhin, si Lorenzo Salazar. Kung paano si Lorenzo na uhaw sa kapangyarihan at yaman, ay sinamantala ang pagkakataon matapos siyang ideklarang patay upang ang kini ng Salazar grow. At kung paano nakipagsabwatan ng pamilya de Lanira kay Lorenzo upang tulungan siyang itago ang katotohanan at mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat salita ni Don Andres ay isang sangpal sa mukha ni Isabela. Ang pamilyang de Lanira, ang mga nagpahirap sa kanya, ay mga kasabwat din sa pagkawala ng kanyang tunay na pamilya at yaman. Ang mga piraso ng puzzle ay dahang nagsimulang magkabit-kabit. Ang kanyang pagdurusa sa ilalim ng mga Lanira ay hindi lamang simpleng aapi. Ito ay isang bahagi ng isang mas malaking, mas madilim na kasinungalingan. Anak. Patuloy ni Don Andres, inabot ang kanyang nanginginig na kamay sa isang nakasarang sobre. Ito ang dokumento at aking testamento. Sa loob nito, ang lahat ng pruweba. Kayo ang iisang tagapagmana. Ang Salazar Group ay inyo. Ang mga mata ni Don Andres ay puno ng pagnanais para sa hustisya. Huwag mong hayaang manalo ang mga buhaya. Kailangan mong ibalik ang sa atin. At parusahan ang mga nagkasala, ang de Lanira, ang Lorenzo, lahat ng nagpahirap sa iyo, at sa ating pamilya. Isang maliit ng uling hininga. Ang mga mata ni Don Andres ay dahang nagsara. Ang kanyang huling salita, hustisya, ay umalingaw-ngaw sa silid. Si Don Andres Salazar ay pumanaw, iniwan si Isabela na iisa sa gitna ng isang bagong katotohanan, isang gabi ng pagkalito, sakit, at isang bagong pasanin ng paghihiganti. Sa pagpanaw ni Don Andres, isang matinding desisyon ang bumalot kay Isabela. Hindi na siya maaaring bumalik sa kanyang dating buhay. Ang Isabela Santos na naging biktima ng aapi at kahihiyan ay kinakailangan ng mamatay. Hindi na niya kayang manatili sa anino ng kanyang nakaraan. Ang tawag ng dugo at ang utos ng kanyang ama ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Gusto kong mawala, sabi ni Isabela kay ate. Please, ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng luha o aalilangan. Gusto kong magsimulang muli bilang Isabela Salazar. Sa tulong ni ate, Aling Reyes at Mang Ruben, sinimulan ang proseso ng paglikha ng bagong identidad. Lahat ng koneksyon niya sa nakaraan ay pinutol. Ang kanyang cellphone number ay pinalitan. Ang kanyang mga personal na gamit ay itinago o sinunog. Kahit ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang pagiging Isabela Santos ay sinigurong mawala. Sa mata ng mundo, si Isabela Santos ay naglaho, marahil ay lumipad na sa ibang bansa upang magsimula muli. O mas malala pa, namatay sa kalungkutan matapos ang kanyang pagpapahiya. Ang proseso ng pagpatay kay Isabela Santos ay hindi lamang pisikal o legal, kundi emosyonal din. Kinailangan niyang isantabi ang lahat ng kanyang damdamin, ang lahat ng kanyang alaala bilang Isabela Santos, ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman para kay Marco, kahit gaano man ito kasakit, ang pagnanais na magkaroon ng pamilya, ang pangarap ng simpleng buhay.
Ang lahat ng ito ay dapat mamatay upang ang bagong Isabela Salazar ay mabuhay. Ang bawat oras na lumipas ay isang hakbang palayo sa nakaraan at isang hakbang palapit sa isang hindi tiyak na kinabukasan na puno ng paghihigandi. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang isang maliit na spark ng pag-asa, ang pag-asang makamit ang hustisya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang tunay na pamilya, ang pamilya Salazar. Ang dilim ay bumabalot pa rin sa kanya, ngunit sa malayo, isang bagong umaga ang naghihintay, isang umaga na hindi nahuwad, kundi puno ng apoy ng isang kaluluwang handang lumaban. Ang mga araw, linggo, at buwan ay lumipas sa isang mabilis, ngunit mahirap na proseso ng muling pagsilang. Ang Isabela Santos na umiyak sa gitna ng lansangan ng Maynila ay kinailangang mamatay, hindi lamang sa pangalan, kundi sa diwa, at sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa ilalim ng gabay ni Ate Aling Reyes, isang babaeng may isip, na matalas at diskarte, na hindi matatawaran, at ni Mang Ruben, isang investigador na tila anino, na walang tinataguan, sinimula ni Isabela ang kanyang matinding pagbabago. Ang kanyang training ground ay hindi lamang isang silid, aralan, kundi ang buong mundo ng negosyo at kapangyarihan. Sa umaga, siya ay aaral ng komplikadong mundo ng finance mula sa stock market analysis hanggang sa investment strategies, mergers, at acquisitions. Ang bawat chart, bawat numero, ay tila sumasayaw sa kanyang isip, at unti niyang nauunawaan ang wika ng kayamanan at kapangyarihan. Si Ate Reyes, na may malalim na kaalaman sa batas at corporate governance, ay naging kanyang personal na propesor, nagbibigay ng mga lecture na puno ng praktikal na aplikasyon at matatalin na obserbasyon. Ang kaalaman ay ang iyong pinakamalakas na sandata. Isabela, paalala ni Ate Reyes, mas matalas pa kaysa sa kahit anong patalin. Ito ang magpapalaya at magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang labanan ang mga buhaya. Sa hapon, siya ay lumilipat sa strategic negotiation. Hindi na siya ang dating Isabela na yumuyuko sa harap ng pang-aapi. Natuto siyang bumuo ng mga argumento, magbasa ng body language, at manglasiwa ng mga pagpupulong na may ganap na kontrol. Ang bawat salita ay tinimbang, ang bawat galaw ay pinag-isipan. Sa mga mock negotiations, madalas niyang marinig ang kanyang sarili na nagsasalita ng may kapangyarihan at katiyakan, mga katangian na dating imposibleng isipin sa kanyang sarili. Mayroon ding mahigpit na pagsasanay sa South Defense Harness at Krav-Maga, hindi lamang para sa pisikal na proteksyon, kundi para sa pagbuo ng disiplina sa isip at katawan. Sa bawat suntok at sipa na kanyang natututunan, kasama ring bumubuo ang kanyang panloob na lakas, ang kakayahang harapin, ang pisikal na banta ng walang takot, ang pagtaas ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Ngunit ang pinakamahirap na aspeto ng kanyang pagsasanay ay ang emotional control. Ang galit at sakit mula sa nakaraan ay sumusunog sa kanyang puso, nagbabanta na magpabulag sa kanya. Madalas, sa gitna ng gabi, nagigising siya sa mga bangungot ng pagpapahiya, ang mga matatalas na salita ni Doña Sofia, ang mapanilang na tingin ni Marco. Ang alaala ng gabing siya ay ipinahiya sa harap ng lahat ay tila sariwa pa rin. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga salita ng kanyang ama, na si Don Andres, ay umalingaw sa kanyang isip. Ustisya, hindi paghihinandi. Katotohanan, hindi kapangyarihan. Ang mga salitang ito ay naging kanyang anchor. Nagpapaalala sa kanya na ang kanyang misyon ay hindi lamang upang silain, kundi upang ibalik ang nararapat at upang itama ang mga mali. Ang paghihiganti ay isang apoy
na maaaring magpabago sa kanya sa isang bagay na mas masahol pa kaysa sa kanyang mga kaaway. Kailangan niyang maging tumpak, diskarte, at may kontrol upang hindi malamon ng sariling puot. Ang kanyang pisikal na anyo ay nagbago rin kasabay ng kanyang panloob na pagbabago. Mula sa isang babaeng payat, walang kulay, at laging nakayuko, siya ay naging isang nilalang na may matikas na tindig, matalas na mga mata, at isang aura ng kapangyarihan na imposibleng hindi mapansin. Ang kanyang buhok ay pinutol sa isang modernong estilo. Ang kanyang pananamit ay mula sa pinakamahuhusay na designer, ngunit ang bawat piraso ay pinili hindi para sa karangyaan, kundi para sa kakayahang magpakita ng tiwala at awtoridad. Ang kanyang balat ay tila nagliwanag. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang misteryo na nakakakuha ng pansin. Siya ay maganda, oo, ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi lamang sa panlabas. Ito ay isang refleksyon ng kanyang panloob na pagbabago, isang lakas na ngayon ay lumalabas. Mayroong isang kalmado, ngunit matinding determinasyon sa kanyang mga mata, isang pangako na hindi na siya kailanman magiging biktima. Ang bawat galaw niya ay may tiwala, ang bawat tingin niya ay may lalin. At sa gabi, sa harap ng salamin, habang nag-ensayo siya ng kanyang bagong tindiglat ng kanyang bagong ngiti, hindi na niya nakita ang Isabela Santos. Sa halip, nakita niya si Elena Zamora. Si Elena Zamora ay isang misteryosong investor na nagmula sa Singapore, isang maingat na inimbentong background upang maitago ang kanyang tunay na pinagmulan na may impeccable resume ng mga matagumpay na deals at malalim na koneksyon sa international finance. Ang kanyang bawat galaw, bawat salita ay pinag-aralan upang maging perpekto. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapakita ng emosyon na hindi niya naisipakita. Si Elena Zamora ay ang kanyang kalasad at kanyang sandata, isang persona na walang anumang kahinaan. Sa ilalim ng pangalang ito, nagsimula siyang bumuo ng kanyang network sa Philippine High Society. Tumadalo siya sa mga high-profile events, mga charity galas, at mga business conferences, kung saan ang bawat handshake ay isang pagkakataon at ang bawat pag-uusap ay isang pagkakataon upang makakuha ng impormasyon. Ang kanyang nakaraan ay itinago sa ilalim ng isang matibay na maskara at ang kanyang mga dating kakilala mula sa Villanueva clan ay hindi na siya nakikilala. Sino ka? Parang nakita dati, isang matandang babae ang minsan ay nagtanong sa kanya sa isang gala. Ngumiti lang si Elena, isang ngiti na may bahid ng misteryo. Marahil po, madam. Ang mundo ay maliit. Si Isabela Santos ay isang multo lamang, isang alaala na tinanggal sa kanilang kolektibong memorya. Ang kanyang misyon ay malinaw, ang kanyang puso ay matatag, at ang apoy ng hustisya ay nagnininas sa kanyang kaluluwa. Hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng kanyang tunay na pamilya. Sa paglipas ng mga buwan, si Elena Zamora ay hindi na lamang isang misteryosong investor. Siya ay isang puwersa na kinikilala at kinatatakutan sa mga koridor ng kapangyarihan sa Maynila. Ang bawat hakbang niya ay maingat na pinag-isipan, bawat galaw ay may layunin. Ang kanyang plano ay parang isang chessboard, bawat piyesa ay maingat na inilalabas, bawat galaw ay nakatuon sa isang mas malaking layunin, ang unti-unting pagbagsak ng imperyo ng Villanueva. Ang laro ay hindi madali, ngunit si Elena ay handa na. Ang kanyang isip ay parang isang computer na nagtatakda ng mga posibleng galaw ng kanyang kalaban. Doña Sofia Villanueva. Ang unang target ni Elena ay si Doña Sofia, ang matriarch ng pamilya. Sa tulong ni Mang Ruben,
Natuklasan ni Lena na si Doña Sofia, sa kabila ng kanyang imahe ng kahinhinan at kayamanan, ay may malaking problema sa sugal. Ang kanyang mga utang ay umabot na sa bilyong piso at ang kanyang mga nagpapautang ay hindi lamang mga kasino kundi pati na rin ang mga kilalang loan sharks sa ilalim ng lupa. Upang matakpan ang kanyang mga utang, lihim siyang gumagamit ng black funds mula sa kumpanya na nagpapahina sa financial stability ng Villanueva Growth, isang pagkilos na iligal at mapanira sa shareholders. Isang gabi, habang naglalaro si Doña Sofia sa isang hege, stakes poker, gamit sa isang eksklusibong underground casino sa Parañaque, kinontrata ni Lena ang mga nagpapautang. Hindi direktang nakialam, ngunit sinigurado niya na ang mga pressure kay Doña Sofia ay tumindi, na ang kanyang mga utang ay ipagsingil ng walang habag. Ginawa niyang imposible para kay Doña Sofia na makakuha ng pautang mula sa mga lehitimong bangko, dahil sa mga lihim na impormasyon na ipinakalat ni Mang Ruben tungkol sa kanyang financial instability. Sa desperasyon, kinailangan ni Doña Sofia na humanap ng tulong mula sa isang anonymous investor upang maiwasan ang financial ruin at ang pagbagsak ng kanyang imahe, isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang kaluluwa. Mayroon na kong koneksyon sa isang investor na handang tumulong, ngunit siya ay humihiling ng kumpletong privacy at control sa kanyang investment, ipinaliwanag ni Ate. PS kay Doña Sofia, na halos lumuhod na sa kanyang opisina, ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mayroon po siyang mga kondisyon na kailangan ninyong sundin upang masiguro ang kanyang interes at ang integridad ng pondo. Kahit ano, Ate. PS. Sagot ni Doña Sofia. Ang kanyang matigas na mukha ay ngayon ay puno ng takot. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan niya. Hindi ko pwedeng hayaang malaman ito ng publiko. Walang aking pamilya. Sa ilalim ng pangalang Elena Zamora, at sa pamamagitan ng isang serye ng kumplikadong legal na kasunduan, binigyan ni Lena ang Donya ng pondo. Ngunit kapalit nito, nakuha ni Lena ang karapatang suriin ang lahat ang financial records ng Villanueva Group. Magkaroon ng upuan sa board, at magkaroon ng malaking kontrol sa mga desisyon ng kumpanya, lalo na sa mga gastusin. Unti-unting, ang financial control ng pamilya Villanueva ay pumapasok sa kamay ng isang stranger. Hindi nalalaman ni Doña Sofia na ang kanyang sariling kaaway, ang kanyang tagapagligtas. Ang bawat pagpirma niya ay isang silyo sa pagbagsak ng kanyang imperyo, isang pahina sa kwento ng kanyang sariling kapahamakan. Gregorio Villanueva. Ang panganay na si Gregorio ay ang utak sa likod ng mga iligal na gawain ng Villanueva Group. Sa tulong ni Mang Ruben, na tila isang multo na sumusunod sa bawat yapak ni Gregorio, nakalap ni Lena ang hindi matatawarang ebidensya ng kanyang money laundering at paglusay ng pano. Mga peking proyekto, mga ghost companies na naglilipat ng milyong piso sa mga offshore accounts sa Cayman Islands at Dili, at mga kontrata na may matataas na presyo upang kurakutin ang pondo ng kumpanya. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern ng pagnanakaw mula sa sariling kumpanya. Sa isang importante at pampublikong board meeting, kung saan naroroon ang mga shareholders, mga miyembro ng media, at mga kinatawan ng gobyerno mula sa Securities and Exchange Commission, si Lena Zamora, bilang bagong select partner ng kumpanya, ay humarap sa mga Villanueva. Sa kanyang malamig, ngunit matatag na tinig, binuksan niya ang isang presentation na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Gregorio. Ang mga spreadsheets ay nagpakita ng malalaking paglilipat ng pera. Ang mga recording ay nagpakita ng mga lihim na pag-uusap ni Gregorio sa mga kasabwat, at ang mga dokumento ay nagpatunay sa kanyang panaraya kasama ang mga pekenyang lagda sa mga kontrata.
Gregorio Villanueva, sabi ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Gregorio na biglang namutila. Ang kanyang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng isang pattern ng financial mismanagement, money laundering, at paglustay ng pondo na nagkakahalaga ng bilyong piso. Ang mga pondong ito ay dapat na para sa pagpapaunlad ng ating kumpanya, hindi para sa iyong personal na kayamanan o sa iyong mga bisyo. Ang silid ay natahimik. Ang mga flash ng kamera ay nagkislapan at ang mga bulong ay nagsimulang kumalat. Ang pampublikong paglalantad ng mga krimen ni Gregorio ay nagdulot ang malaking kaguluhan. Ang stock ng Villanueva Group ay bumagsak ng husto at ang gobyerno ay nagpasimula ng isang investigasyon laban kay Gregorio at sa kumpanya. Ang reputasyon ng Villanueva Group na matagal nang pinoprotektahan ay ngayon ay nasa bingit ng pagkasira, isang sugat na mahirap pagalingin. Paula Villanueva, Shank, si Paula, ang paboritong anak ni Doña Sofia at ang dating nang aapi kay Isabela ay hindi nakaligtas sa galamay ng paghihiganti ni Lena. Si Mang Ruben ay nakatuklas ng isang mapanirang lihin. Si Paula ay may relasyon sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na may asawa at mga anak. Ang relasyong ito ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon ng pamilya Villanueva, kundi pati na rin sa karera ng politiko na may malaking impluwensya sa mga public projects na pinagkakakitaan ng Villanueva Group. Ang politiko ay kilala sa kanyang family man image at ang iskandalo ay tiyak na sisira sa kanyang karera. Hindi direktang inilantad ni Lena ang impormasyon. Sa halip, maingat niyang inilabas ang mga pirasong ebidensya, mga larawan, mga texts, mga hotel receipts sa mga tamang tao, sa asawa ng politiko sa pamamagitan ng isang anonymous tweet, sa mga kalaban sa politika at sa pamamagitan ng isang leaked document, at sa mga pilyong mamamahayag na naghahanap ng iskandalo. Hindi nagtagal, ang kwento ay sumabog sa lahat ng mga news outlets. Naging headline sa buong Pilipinas, isang bomba na sumira sa tahimik na gabi. Ang iskandalo ay nagdulot ng malaking pinsala. Ang politiko ay napilitang magbitiw sa pwesto dahil sa matinding pressure ng publiko at media, at ang mga proyekto ng Villanueva Group sa gobyerno ay biglang natigil dahil sa pagkawala ng kanilang koneksyon. Ang pangalan ng Villanueva ay naging simbolo ng moral decay at corruption na nagpahina sa kanilang relasyon sa mga kasosyo. Si Paula ay naging sentro ng kahihiyan, ang kanyang sosyal na buhay ay nawasak, at siya ay naging persona non grata sa mga sirkulo na minsan niyang pinaghaharian. Ang kanyang pagmamalaki at kayabangan ay duwog, pinalitan ng pagkapahiya at pagkabigo, habang ang dating ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at galit. Marco Villanueva, ang huling piyesa sa chessboard, ay si Marco, ang lalaking nagwasak sa puso ni Isabela sa harap ng lahat. Alam ni Lena na si Marco ay mahina, pabaya, at walang kakayahang magpatakbo ng isang malaking kumpanya. Ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay madalas na walang batayan, at ang kanyang mga proyekto ay laging nagtatapos sa pagkabigo, na nagdulot ng malalaking pagkalugi sa Villanueva Group. Sa pamamagitan ng kanyang malawak na kaalaman sa finance at ang impormasyong nakalap ni Mang Ruben tungkol sa mga lihim na pagkalugi ni Marco at mga peking proyekto, sinimulan ni Lena ang isang serye ng mga taktika sa stock market. Pumili siya ng malalaking short positions sa mga shares ng Villanueva Group at sa bawat pagbagsak ng reputasyon ng pamilya Villanueva. Kasama ring bumabagsak ang halaga ng kanilang stock. Ang mga investor ay nagsimulang panig at ang pressure ng stock ay bumagsak ng husto na nagdulot ng domino effect sa buong kumpanya. Higit pa rito,
Maingat na inilantad ni Lena ang mga detalye ng mga kasunduan ni Marco sa mga international partners na nabigo. Ang mga pagkalugi ay malaki at ang mga kasunduan ay puno ng mga nakatagong probisyon na pabor sa mga kaaway ni Lena na nagpapakita ng kanyang kawalang kakayahan at panloloko. Ang mga datos na ito ay ibinigay sa mga financial regulators at sa media na nagdulot ng matinding publisida. Sa paglipas ng ilang linggo, ang Dylan Media Group ay nasa bingit ng financial collapse. Ang kanilang stock ay bumagsak ng husto, ang kanilang mga asset ay nabawasan, ang halaga, at ang kanilang mga kasosyo ay unting umaalis. Si Marco ay naging target ng mga akusasyon ng mismanagement, incompetence, at kahit na posibleng pandaraya. Ang kanyang dating imahe bilang isang eligible bachelor ay napalitan ng isang reputasyon bilang isang financial disaster at isang social pariah na tinutukoy sa lahat ng mga pahayagan. Siya ay nakaupo sa kanyang opisina, tila nawalan ng pag-asa, habang ang kanyang imperyo ay unting naguguho sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang bawat pahayag ng balita ay isang patak ng lason, at ang bawat tawag mula sa kanyang ina ay isang saksak sa kanyang kaluluwa na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo. Ang mga Villanueva na minsan ay pinaghaharian ng Maynila ay ngayon ay nasa kanilang pinakamababang punto. Ang kanilang kayamanan ay nawawala, ang kanilang kapangyarihan ay naglalaho, at ang kanilang reputasyon ay durog. Ang bawat isa ay nahaharap sa kanilang sariling bangungot na nilikha ng isang babae na minsan nilang sinaktan, isang babae na ngayon ay bumalik upang singilin ang kanyang utang. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi, ngunit wala silang magawa kundi tanggapin ang kanilang kapahamakan. Ang hangin sa Maynila ay tila puno ng kaba at pag-asa. Ang Villanueva Group na matagal ng simbolo ng kapangyarihan at kayamanan ay ngayon ay isang barkong lumulubog. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska, ang kanilang mga bank accounts ay na-freeze, at ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng iskandalo at korupsyon. Ang kanilang mansyon sa Ayala Alabang, na minsan ay puno ng tawa at ingay ng mga party, ay ngayon ay tahimik at parang isang libingan. Ang mga pader nito, na saksi sa mga aapi at kahihiyan, ay tila humihinga ng paghihiganti, at ang kapaligiran ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Lena Zamora, ang misteryosong investor, ay nag-anunsyo ng isang live televised press conference. Ang buong bansa ay naghihintay, nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga chismis ay kumalat na tila apoy sa tuyong damo. Ang Villanueva Group ay tuluyan ng babagsak, at sila na Zamora ang magiging bagong reyna ng negosyo. Ngunit ang kanilang hula ay malayo sa katotohanan dahil ang plano ni Lena ay mas malalim kaysa sa anumang inakala nila. Sa loob ng isang malaking conference hall sa isang prestihiyosong hotel sa Makati, puno ng mga mamamahayag at mga kilalang personalidad, tumayo si Lena Zamora sa harap ng isang podyum. Ang kanyang suot ay isang eleganteng puting barong Tagalog na nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at pagkabayan, isang malakas na pahayag ng kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang buhok ay nakapusod, at ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng determinasyon. Ang bawat kamera ay nakatuon sa kanya, ang bawat reporter ay handa nang itala ang bawat salita, ang bawat galaw niya. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ni Lena. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Para sa maraming buwan, ako ay kilala bilang Elena Zamora, isang investor na may hangaring magdala ng pagbabago sa Philippine business scene. Ngayon, oras na para alisin ang maskara.
oras na para ibunyag ang katotohanan na matagal nang itinago. Dahan, sa harap ng milyong manonood sa buong bansa, inalis ni Lena ang kanyang scarf at pagkatapos ay ang kanyang eyeglasses. Ang kanyang buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat, nagpapakita ng isang mukha na matagal nang nakalimutan ng marami. Ngunit hindi lang iyon. Sa tulong ng isang technician, nag-play siya ng isang video sa malaking screen sa likod niya. Ang video ay nagpakita ng mga lumang larawan ni Isabela Santos, ang babaeng minsan nilang kinutya, ang dating asawa ni Marco. Pagkatapos, ang video ay nagpalit sa mga larawan ng kanyang ama, si Don Andres Salazar, at ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang tunay na pagkakakilalan, kasama ang kanyang birth certificate at biniresos. Ang pangalan ko, patuloy ni Lena, ang kanyang tinig ay lumakas, ay hindi Elena Zamora. Ang pangalan ko ay Isabela Salazar. Ako ang iisang nawawalang tagapagmana ng Salazar Growth. Ang kumpanyang matagal nang inakala ng marami na wala nang magmamaytari. Isang kumpanyang pilit na inagaw mula sa aming pamilya. Ang home ay nabalot ng gulat at bulungan. Ang mga mamamahayag ay nagulantang. Ang mga pangalan ng Villanueva at Salazar ay umalingaw sa hangin, isang simponya ng pagtataka at pagkagulat. Walang sinuman ang akala na ang Isabela Santos na kanilang kinutya ay may ganitalin at malalim na koneksyon sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. At bilang Isabela Salazar, sabi niya, ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng apoy. Isang apoy na nagmumula sa matinding galit at pagnanais. Para sa hustisya, ako ay narito upang ibunyag ang katotohanan. Ang mga Villanueva na minsan ay pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at puso ay hindi lamang mga nang aapi. Sila ay mga kasabwat sa isang malalim na konspirasyon upang nakawin ng aking pamilya, ang aking pamana at ang aking pagkakakilanlan. Sila ay bahagi ng isang mas malaking krimen na nagpabago sa aking buhay. Ipinaliwanag ni Isabela ang lahat. Ang pagdukot sa kanya bilang isang sanggol, ang pag-agaw ng kanyang tiyuhin na si Lorenzo Salazar sa kanilang kumpanya, at kung paano naging kasabwat ang pamilya Villanueva sa pagtatago ng katotohanan upang mapakinabangan ang kanilang sarili. Pinuksan niya ang isang malaking screen at ipinakita ang lahat ng ebidensya, mga bank records na nagpapakita ng mga illegal na transaksyon, mga text messages at emails na nagpapatunay sa kanilang mga lihim na pag-uusap, mga recording ng kanilang mga pulong, at mga legal na dokumento na nagpapatunay sa kanyang mga pahayag. Ipinakita niya kung paano sinamantala ni Doña Sofia ang kumpanya para sa kanyang mga utang sa sublal na nagdulot ng malaking pagkalugi, kung paano nilustay ni Gregorio ang pondo sa pamamagitan ng mga peking proyekto at offshore accounts, kung paano sinila ni Paula ang reputasyon ng pamilya sa kanyang mga eskandalo at nakakasirang relasyon sa politiko, at kung paano nilagay ni Marco sa panganibang Villanueva Growth sa kanyang kawalang kakayahan at panluloko sa mga kasosyo. Ang bawat pahayag ay suportado ng hindi matatawarang ebidensya, bawat isa ay isang kuko sa kabaong ng pamilya Villanueva. Ang mga Villanueva ay buo sa kanilang sariling mga kasinungalingan at ngayon ay walang takas. Hindi rin niya nakalimutan si Lorenzo Salazar. Ang mga ebidensya ng kanyang pagkuha sa kumpanya sa pamamagitan ng pandaraya, ang kanyang papel sa pagkawala ni Isabela, at ang kanyang iba pang mga krimen ay sunod na inilandad. Ang mga dokumento ay nagpakita ng kanyang matagal ng pagpaplano upang agawin ang Salazar Group, kasama ang kanyang mga lihim na pagpupulong sa mga Villanueva. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, isang warrant of arrest ang inilabas laban kay Lorenzo Salazar
na agad namang dinakip sa kanyang mansyon at ikinulong sa San Ramon, Penal Colony, isang malaking tagumpay para sa hustisya. Ang pamilyang Villanilta ay lubusang nabagsak. Si Marco, Doña Sofia, Gregorio, at Paula ay nahaharap sa napakaraming kaso mula sa istaka, money laundering, hanggang sa konspirasi, at libel. Ang kanilang mga larawan ay nasa lahat ng pahayagan at news programs. Ang kanilang mga pangalan ay naging simbolo ng kasakiman at pagbagsak. Sila ay naging kahiya sa harap ng lipunan. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho at ang kanilang yaman ay nawala. Lahat ay nawala sa isang kisap mata. Tumayo si Isabela sa harap ng mga flashang kamera. Ang kanyang mukha ay malamig at puno ng tagumpay. Ang kanyang puso ay dapat na puno ng kagalakan, ng kasiyahan sa paghihiganti. Ngunit habang tinitignan niya ang mga nagulantang na mukha ng mga bilan nila sa telebisyon at ang reaksyon ng publiko, isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ng sumakot sa kanya. Nakuha niya ang lahat ng kanyang ninanaisang paghihiganti, ang pagbawi ng kanyang karangalan at kayamanan. Ngunit bakit? Mayroon pa ring malaking butas sa kanyang puso. Ang kanyang tagumpay ay matamis, ngunit ito ay tila isang matamis na walang laman, isang panlasa ng abo sa kanyang dila. Ang labanan ay natapos, ngunit ang digmaan sa kanyang kaluluwa ay nagsisimula pa lamang, isang digmaan sa pagitan ng nakaraan at ng hindi pa nasusulat na kinabukasan. Ito ba talaga ang katapusan o simula pa lamang ng isa pang yugto? Ang mga katanungan na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip habang ang mga kamera ay patuloy na nagki-flash, sumasalamin sa kanyang mukha na ngayon ay isang halo ng tagumpay at isang malalim na, hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ang hangin sa Maynila ay tila puno pa rin ng alabok ng nakaraang bagyo, ngunit sa puso ni Isabela, ang bagyong iyon ay kakasimula pa lamang. Ang kanyang tagumpay sa pagbagsak ng pamilya Villanilta at pagkuha muli sa Salazar Roque ay dapat, sana, ay nagdulot ng sukdulang kagalakan. Naibalik niya ang kanyang karangalan, nabawi ang kanyang pamana, at naparusahan ang mga nagpahilap sa kanya. Ngunit habang nakaupo siya sa malawak na mesa sa kanyang bagong tanggapan sa Salazar Tower, na ngayon ay kanya, nakatingin sa nagtisilapang syudad, sa ibaba, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at hindi maipaliwanag na kawalan. Ang mga psychological scars mula sa mga taon ng aapi at pagpapahiya ay hindi bastang gumagaling. Sa kabila ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan, ang Isabela, Salazar ay nananatiling isang Isabela na nag-iisa. Ang malaking mansyon ng Salazar, na ngayon ay kanyang tahanan, ay tila isang gilded cage, mas malaki at mas maranya kaysa sa Villanilta Mansion, ngunit kasing lamig at walang buhay. Ang bawat silid ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pag-iisa. Ang mga mata ng mga litrato ng kanyang pamilya Salazar na kanyang nakita sa mga lumang album ay tila nakatingin sa kanya, nagtatanong kung ito ba talaga ang hustisya na kanilang hinahanap. Nakuha mo na ang lahat, Isabela. Bakit hindi ka masaya? Pulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng malaking tanggapan. Ang bawat natagumpay na deal, bawat pagbagsak ng kanyang mga kalaban, ay nag-iwan ng isang bakas, hindi ng kagalakan, kundi ng pagod. Ang paghihiganti ay isang matamis na lason, at ngayon, naubos na ang lason. Ang tanging naiwan ay ang kapaitan at ang walang lamang butas sa kanyang puso. Ang mga alaala ng kanyang pagdurusa ay madalas pa ring nagbabalik. Lalo na sa gabi, kasama ang mga matatalas na salita ni Doña Sofia, ang pagtataksil ni Marco, at ang mapanlait na tingin ni Paula. Ang mga ito
ay nakatatak pa rin sa kanyang kaluluwa. Hindi lamang mga alaala, kundi mga sugat na ayaw maghilom. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga lumang gamit na naiwan ng kanyang ama sa kanyang ancestral home, natuklasan ni Isabela ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahon na nakatago sa ilalim ng mga lumang libro sa isang aparador. Ang kahon ay may ukit na para sa aking anak sa Tagalog, na nagdulot na matinding kaba sa kanyang dibdib. Sa loob, kasama ng ilang lumang larawan at mga alaala, ay isang sulat na isinulat ng kanyang ama, si Don Andres, bago siya pumanaw. Ang sulat ay may petsa ilang taon na ang nakakaraan, ngunit ang tinta ay mukhang sariwa pa rin, tila kahapon lang isinulat. Ang mga kamay ni Isabela ay naninginig habang binubuksan niya ito. Ang sulat ay isinulat sa magandang kaligrafya. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at karunungan. Mahal kong anak, Isabela, ang simula ng sulat na nagdulot ng matinding paghiling sa kanyang puso. Kung nababasa mo ito, malamang ay nalaman mo na ang katotohanan. Malamang ay nakamit mo na ang hustisya. Alam kong nasaktan ka, anak. Alam kong puno ka ng galit. Ngunit painggan mo ang huling habilin ng iyong ama. Nagpatuloy ang sulat. Hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi sa isang mas malalim na kahulugan ng buhay. Ang paghihiganti ay isang apoy na maaaring sumunog sa iyo. Ito ay nagbibigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit hindi nito mapupuno ang kawalan sa iyong kaluluwa. Ang hustisya ay mahalaga, oo, ngunit ito ay isang bahagi lamang ng mas malaking larawan. Ang tunay na diwa ng ating pamilya, Isabela, ay hindi lamang sa pagkuha ng ating ari-arian. Ito ay sa paggamit ng kapangyarihan at kayamanan na iyon upang bumuo, hindi upang sirain. Nagpatuloy ang mga salita ng kanyang ama, tila isang liwanag na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang tunay na pamana ay hindi lamang sa dami ng iyong hawak, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago. Gumamit ka ng kapangyarihan upang maging boses ng mga walang boses, upang magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan. Huwag kang maging katulad ng mga nagpahirap sa atin. Pumuo ka ng isang bagay na mananatili, isang di malilimutang alaala ng pag-asa at pagmamahal para sa ating bansang Pilipinas. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa paglikha, hindi sa pagwasak. Sana, anak, ay makita mo ang daan patungo sa tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pinunasan ni Isabela ang kanyang luha. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila isang matalim na aral, isang paggising mula sa mahabang panaginip ng puot. Ang kanyang ama ay hindi lamang humiling ng paghihiganti. Umiling siya ng pagtubos. Umiling siya ng isang di malilimutang pamana. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso, nagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang laban. Ang laban ay hindi nagtatapos sa pagbagsak ng Villanmira, kundi sa pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang ibig sabihin ba ng pagbuo ay ang paggawa ng isang bagay na makabuluhan, isang bagay na magbibigay ng pag-asa sa iba. Nagsimulang magbago ang pananaw ni Isabela. Ang kanyang mga tagumpay ay naging walang kabuluhan kung hindi ito gagamitin para sa isang mas dakilang layunin. Ang kanyang pag-iisa ay tila naglaho, pinalitan ng isang bagong misyon, isang bagong hangarin na nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng kanyang puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng ari-arian. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kanyang sarili at pagtuklas ng isang mas malalim na kahulugan ng buhay. Sa ilalim ng bagong liwanag na ito, ginawa ni Isabela ang isang desisyon na nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay.
Hindi na siya isang taong naghihiganti, siya ay isang taong bumubuo. Itinatag niya ang Salazar Foundation, isang malaking philanthropic farm ng Salazar Group, na may pangunahing layunin na tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit ang pinakamahalagang proyekto, ang pinakamalapit sa kanyang puso, ay ang Langbayanihan Village. Ang Langbayanihan ay hindi lamang isang simpleng housing project. Ito ay isang pangarap, isang komunidad na binuo para sa mga pamilyang Pilipino na may mababang kita sa labas ng Metro Manila. Ang lugar na pinili ni Isabela ay isang malawak na lupain sa Rizal, malapit sa tanawin ng kabundukan, malayo sa ingin ng syudad, ngunit sapat na malapit para sa transportasyon. Ang proyekto ay naglalayong magbigay ng abot, kayang pabahay. Ngunit higit pa rito, ito ay naglalayong magbigay ng dignidad at pag-asa. Ang bawat bahay sa Langbayanihan ay idinisenyo upang maging matibay at komportable na may sapat na espasyo para sa isang pamilya. Ngunit ang komunidad ay hindi lang mga bahay. Ito ay may kasamang sariling paaralan, isang maliit na klinika na may libreng serbisyo, at isang training center para sa mga kasanayang bukasyonal tulad ng pagluluto, pagmemekaniko, at paggawa ng handicraft. Ang pangalan ng proyekto, Bayanihan, ay kinuha mula sa sinaunang kaugalian ng Pilipino ng pagtutulungan ng pagkakaisa sa komunidad upang makamit ang isang layunin, tulad ng paglilipat ng bahay, kubo. Ito ay sumisimbolo sa kanyang pagnanais na bumuo ng isang komunidad na may pagmamahalan at pagtutulungan, hindi lamang isang lugar upang manirahan. Si Isabela ay lubusang abala sa proyekto sa bawat detalye nito. Mula sa pagpili ng lupa, pag-aproba ng mga disenyo, hanggang sa pagpaplano ng mga kagamitan sa komunidad. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakakita siya ng tunay na kasiyahan. Ang bawat brick na inilatag, bawat puno na itinanin, ay tila nagpapaglaling sa kanyang mga sugat. Ang paglikha ay mas matamis kaysa sa paghihiganti. Nakita niya ang kanyang sarili na tumatawa at nakangiti ng totoo. Hindi lamang upang itago ang kanyang sakit. Doon niya nakilala si Paulo Ramos, isang batang arkitekto na may matalin na isip at puso, na puno ng pagnanais na gumawa ng pagbabago. Si Paulo ay nagtapos bilang valedictorian sa kanyang klase sa arkitektura at may karanasan sa mga proyektong panlipun. Ang kanyang mga disenyo ay hindi lamang praktikal kundi may kaluluwa na nagbibigay ng kahulugan sa bawat espasyo. Nagsimula silang magtrabaho ng magkasama, si Isabela bilang visionary at Paulo bilang implementor. Ang kanilang mga pag-uusap ay madalas na tumatalakay sa mga detalye ng disenyo, sa mga paraan upang mas mapabuti ang proyekto at sa mga pangarap nila para sa mga pamilyang maninirahan doon. Naniniwala ako na ang arkitektura ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng mga istruktura, kinang Salazar, sabi ni Paulo isang hapon, habang tinitingnan nila ang blueprint ng Bayanihan Village. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga pangap, ang mga tahanan na may kwento at pag-asa. Ang bawat pader, bawat bubong, ay dapat na sumasalamin sa dignidad ng mga naninirahan. Ngumiti si Isabela. Sumasang, ayon ako, Ginoong Ramos. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Mayroon kang puso para sa mga tao. Unting ang relasyon nina, Isabela at Paolo ay nagsimulang lumahin. Nagsimula ito sa profesional na paggalang, ngunit unting lumago sa isang pagkakaibigan na puno ng tiwala at pag-unawa. Si Isabela, na dating mahirap magtiwala dahil sa kanyang mga karanasan sa nakaraan, ay nagsimulang magbukas sa harap ni Paolo. Nakita niya sa binata ang tunay na sinseridad at
init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Si Paolo ay hindi naghahanap ng yaman o kapangyarihan. Siya ay naghahanap lamang ng pagkakataon upang makatulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na gumawa ng mabuti, isang bagay na nakakaakit kay Isabela. Kahit na pinipilit ni Isabela na maging formal at magtago sa kanyang profesional na persona, ang init ni Paolo ay dahang bumabasag sa mga pader na kanyang itinayo. Ang bawat pagtawa ni Paolo, bawat seryosong uusap tungkol sa proyekto ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawala asa. Habang si Isabela ay abala sa pagbuo ng bayanihan, ang anino ng kanyang nakaraan ay tila hindi makakawala. Sa loob ng malamig na pader ng San Ramon Penal Colony, si Lorenzo Salazar ay patuloy na nagnanais ng paghiganti. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at ang kanyang puso ay puno ng pait. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkabagsak at lalo na ang katotohanan na ang kanyang sariling pamangkin, ang batang babae na kanyang pinaghahanap, ang siyang nagpabagsak sa kanya. Hindi ko hahayaang manalo ang Isabela na yon. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang asong gumagala. Sa pamamagitan ng mga lihim na koneksyon at mga mapanlinlang na paraan, nakipag-ugnayan siya kay Marco Villanueva. Si Marco, pagkatapos ng pagbagsak ng kanyang pamilya, ay namuhay sa kahirapan. Ang kanyang mga Arian, ay kinumpiska. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahululan ng kahihiyan. Ang kanyang dating asawa, si Elena, na naging Isabela Salazar, ay nagtagumpay. Samantalang siya, si Marco, ay naging wala, isang tining sa lipunan. Ang kanyang pagkamuhi kay Isabela ay lalong lumaki, at ang kanyang pagnanais na muling bumangon at bawiin ang kanyang karangalan ay nagtulak sa kanya na gawin ang anumang bagay. Nilinlang ni Lorenzo si Marco. Marco, sabi ni Lorenzo sa isang koded na tawag sa telepono, na inayos sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, alam kong kinamumuhian mo ang Isabela Salazar na yan. Alam kong gusto mong makabalik. Mayroon akong isang plano. Isang plano na sisira sa kanyang proyekto at babalik sa iyo ang iyong karangalan. Ipinaliwanag ni Lorenzo ang kanyang baluktod na plano. Ang langbayanihan na yan, ang proyektong iyan ng pag-asa, ay magiging simbolo ng kanyang pagkabigo. Kailangan mong gamitin ang mga materyales na may mababang kalidad, lalo na ang semento. Ang mga bahay ay magiging maganda sa panlabas, ngunit sa loob sila ay magiging mahina. Hindi sila agad babagsak, Marco, ngunit sa paglipas ng panahon, lilitaw ang mga depekto. Magkakaroon ng mga bitak, mga pagguho. Ang mga tao ay magdurusa at ang kanyang pangalan ay masisira. Ang kanyang Salazar Group ay mawawalan ng tiwala. At ikaw, Marco, ikaw ang magiging tagapagligtas. Si Marco, na nakulong sa kanyang sariling galit at desperasyon, ay pumayag. Ang ideya ng paghihiganti kay Isabela at pagbawi ng kanyang dating kapangyarihan ay nakakaakit. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga shaggy suppliers ng construction materials, mga supplier na kayang magbigay ng piting semento at iba pang materyales na may mababang kalidad sa mababang presyo. Nakuha niya ang ilang mga manggagawa sa construction city, mga manggagawa na may problema sa pera at madaling masuhulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng baluktot na pag-asa, umaasa na sa pamamagitan ng pagwasak sa pangarap ni Isabela ay muling mabibigyan ng liwanag ang kanyang sariling kadiliman. Habang nagpapatuloy ang mga lihim na gawain ni Marco, isang inaasahang pangyayari ang naganap. Si Paula Villanueva, ang dating mayabang at materialistikong kapatid ni Marco,
ay dumaan sa isang matinding pagbabago. Pagkatapos ng pagbagsak ng kanyang pamilya, nawala sa kanya ang lahat. Napilitan siyang magtrabaho upang mabuhay at naranasan niya ang hirap ng buhay na hindi niya kailanman inakala. Nakita niya ang pagdurusa ng mga ordinaryong Pilipino, ang mga taong minsan niyang hinamak. Sa bawat araw na lumilitas, unti niyang napagtanto ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagiging makasarili, at ang kanyang pagiging walang puso. Naging volunteer siya sa isang maliit ng na tumutulong sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. At doon, nakita niya ang malalim na epekto ng pang-aapi at pagdurusa. Ang kanyang puso, na matagal ng matigas ay dahan-dahang lumambot. Nagsimula siyang magmuni, at sa kanyang mga pagmumuni, naalala niya si Isabela. Ang kanyang mga panlilibak, ang kanyang paghamak, ang sakit na kanyang idinulot. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa isang maliit na coffee shop, narinig niya ang isang pag-uusap. Dalawang lalaki na nakaupo sa tabi ng kanyang mesa ay lihim na nag-uusap tungkol sa Bayanihan Project Tatlaw, Politicianet. Narinig niya ang pangalan ni Marco at Lorenzo. Ang kanyang dugo ay kumulo. Mabilis niyang napagtanto na mayroong isang bagay na mali, isang bagay na mapaniya. Sumikilab ang matinding internal struggle kay Paula. Si Marco ay kanyang kapatid, ang taong minsan niyang mahal. Ngunit ang kanyang puso ay nagbabala sa kanya. Hindi niya pwedeng hayaang mapinsala ang mga inosenteng tao. Hindi niya pwedeng hayaang magdulot muli ng sakit ang kanyang kapatid. Ang Bayanihan Village ay isang simbolo ng pag-asa at hindi niya kayang makita itong masira. Ang alaala ng Isabela na kanyang inapi ay nagpaalala sa kanya ng kanyang mga dating pagkakamali. Hindi niya pwedeng ulitin ang mga ito. Sa wakas, nanaidi ang kanyang konsensya. Naisip niya ang mga pamilyang Pilipino na maninirahan sa Bayanihan, ang mga batang mag-aaral sa paaralan, ang mga pasyenteng magpapagamot sa klinika. Hindi niya pwedeng hayaang maging biktima sila ng kasakiman ng kanyang kapatid at tiyuhin. Kinagabihan, nagpadala si Paula ng isang anonymous na email sa Isabela Salazar Foundation. Ang mensahe ay maikli at direkta, mag-ingat sa Bayanihan. Mayroong sumisira sa proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng materyales na may mababang kalidad. Particular, semento. May koneksyon ito sa iyong nakaraan. Huwag magtitiwala kahit kanino. Ang email ay walang pangalan, walang trace. Ngunit ang mga salita ay sapat upang magdulot ng matinding pag-aalala kay Isabela. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang anino ng nakaraan ay tila bumabalik, hindi lamang bilang isang alaala, kundi bilang isang tunay na banta. Sino ang may pakana? At sino ang pinagkakatiwalaan niya? Ang huling pamungusap, huwag magtitiwala kahit kanino, ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang puso, nagpaalala sa kanya ng kanyang dating sakit, at nagtulak sa kanya na magduda sa lahat ng kanyang nakapaligid, kasama na si Paolo, ang taong kanyang pinagkakatiwalaan. Ang kanyang bagong pag-asa ay biglang nabalutan ng takot at pagdududa, at ang laban para sa Bayanihan ay nagsisimula pa lamang, hindi na sa labas kundi sa loob ng kanyang sariling pamilya at sa kanyang sariling puso. Ang tawag ng telepono ay hindi nagtagal matapos matanggap ni Isabela ang anonymous na email. Boses iyon ni Mang Ruben, matatag at seryoso.
Inang Salazar, kailangan po nating kumilos agad. Ang impormasyong natanggap ninyo ay seryoso. Hindi na kailangan pa ng paliwanag. Ang pagdududa, ang takot, ang matinding pamilya na kirot ng pagtataksil ay agad na sumunggab sa puso ni Isabela. Ang kanyang bagong daigdig na binuo niya ng may labis na pagsisikap at pag-asa ay tila nababalot muli ng dilim ng nakaraan. Mabilis siyang kumilos. Walang oras para sa pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding kaba. Mang Ruben, simulan mo agad ang isang lihim na investigasyon. Gusto ko ng detalyadong ulat sa bawat batch ng materyales na dumating sa site, lalo na ang semento. Gusto ko ring suriin ang lahat ng transaksyon sa mga supplier at ang mga payroll ng mga manggagawa. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang ibinaba niya ang telepono. Ang huling pamungusap sa email, huwag magtitiwala kahit kanino, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sino ang nasa likod nito? Ang mga Villanica. Si Lorenzo. O, baka mayroon pa ring kasabwat sa loob. Ang pinakamabigat na pagdududa ay bumarot sa kanya nang maisip niya ang isang pangalan, Paulo Ramos. Si Paulo, ang arkitekto na kasama niyang binuo ang mga pangarap ng bayanihan. Ang taong dahang bumabasag sa mga pader na kanyang itinayo sa kanyang puso. Ang taong ang ngiti at pagiging tapat ay nagdala ng liwanag sa kanyang pinakamadilim na sandali. Ngunit si Paulo ang may buong kontrol sa mga materyales, sa mga disenyo, sa lahat ng detalye ng konstruksyon. Mayroon siyang kapangyarihan upang manipulahin ang proseso kung nais niya. Ang ideyang ito ay isang lason sa kanyang isipan, isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang bagong nahanap na pag-asa. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili, pilit na pinatatahimik ang nagbabadyang boses ng pagdududa. Ngunit ang kanyang nakaraan ay puno ng pagtataksil. Si Marco, ang kanyang asawa, na nangako ng pagmamahal, ay tinalikuran siya. Ang pamilya Villanueva, na nangako ng seguridad, ay nagpahiya sa kanya. Ang kanyang tiyuhin, na dapat ay naging pangalawang ama, ay nagnakaw sa kanyang pamana. Paano pa siya magtitiwala? Ang mga sulat ay sariwa pa rin, at ang pagtatago ng kanyang puso ay naging isang insentil na tugon. Ang pagdududa sa kanyang mga kaalyado, lalo na kay Paulo, ay nagdulot ng malalim na kirot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang isip ay nagsimulang maghanap ng mga maliliit na senyales, mga pagkakataong nagpakita ng kakaibang kilos si Paulo, kahit na alam niya sa kanyang puso na walang batayan ang mga ito. Ang pagiging maingat ay naging kanyang ikalawang kalikasan, isang kalasag laban sa sakit. Ngunit ngayon ay naging hadlang sa tunay na koneksyon. Sa loob ng ilang araw, ang opisina ni Mang Ruben ay naging bihil ng aktibidad. Ang kanyang koponan ng mga investigador ay lumusob sa construction city, hindi bilang mga opisyal, kundi bilang mga quality control inspectors mula sa iba't ibang kumpanya. Ang mga sample ng simento, bakal, at iba pang materyales ay lihim na kinuha para sa pagsusuri sa laboratorio. Ang mga financial records ng mga supplier ay hinukay. Ang mga CCTV footage sa site ay sinuri ng maingat. At ang mga manggagawa ay lihim na kinapanayam. Hindi nagtagal, bumalik si Mang Ruben sa Isabela na may mabigat na balita. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabahala. Ginang Salazar, may problema po tayo. Ang laboratory test results ay nagpapakita na ang ilang batch ng semento ay hindi nakatugon sa mga pamantayan.
Ang compressive strength nito ay mas mababa kaysa sa kinakailangan. Ito ay mapanganib. Ipinaliwanag ni Mang Ruben na ang mga depekto ay hindi agad na makikita. Sa una, ang mga istruktura ay mukhang matibay. Ngunit sa paglipas ng panahon, lilitaw ang mga bitak at sa matinding pagsubok, tulad ng lindol o bagyo, ang mga ito ay madaling babagsak. Mayroon din po kaming natuklas ang irregularities sa mga delivery receipts at invoices. Mayroong mga discrepancy sa dami ng order at sa actual na nai-deliver. At mayroon pong mga sign ng internal collusion. Ang lahat ng iniisip ni Isabela ay nagkatotoo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang takot na dulot ng kanyang pagdududa kay Paolo ay lalong tumindi. Sino ang kasabwat? Sino ang pinagkakatiwalaan niya? Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga senaryo ng pagtataksil. Mga senaryo na matagal nang pinagmumultuhan ang kanyang gabi. At tila sinasadya ng kapalaran, kinabukasan, isang maliit na trahedya ang naganap sa langbayanihan. Isang manggagawa, si Mang Tonyo, ay nabagsakan ng isang bahagi ng dingding na bagong gawa habang nagpapahinga. Hindi malubha ang kanyang pinsala, isang pilay na braso, at ilang pasa, ngunit sapat na ito upang magdulot ng panik. Ang mga manggagawa ay nagalit at natakot. Ang mga balita ay kumalat na tila apoy sa tuyong damo, at ang mga mamamahayag ay nagtipon sa site, nagtatanong ng mga matatalim na tanong. Ang mukha ni Isabela ay malamig, ngunit ang kanyang puso ay nagdurugo. Ito na nga ang nangyayari, bulong niya sa sarili, habang tinitingnan ng kaguluhan sa site ang mga flash ng kamera, ang mga mukha ng mga manggagawa na puno ng takot at pagtataka. Ang kanyang pangarap, ang kanyang bayanihan ay nasa panganib. Ang pressure ay napakalaki, hindi lamang mula sa labas ang media, ang komunidad, ang mga founders, kundi mula rin sa loob, sa kanyang sariling mga pagdududa at takot. Ang imahe ng kanyang ama, si Don Andres, ay tila nakatingin sa kanya, nagpapaalala sa kanya na ang tunay na lider ay hindi lamang naghihiganti kundi nagpoprotekta. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang kanyang pangarap kung ang kaaway ay nagkukubi sa kanyang mga anino at ang kanyang pinagkakatiwalaan ay posibleng kasabwat? Ang kanyang pagkabigo at pagkadismaya ay malalin at ang kanyang puso ay nagdadalawang isip sa pagitan ang paghihiganti at paghahanap ng hustisya. Ang araw na yon ay sumikat sa isang dilim na tila ayaw nang kumupas. Ang aircon sa tanggapan ni Isabela sa Salazar Tower ay nanatiling bukas, ngunit hindi nito kayang palamigin ang tindi ng sitwasyon. Nakaupo si Isabela sa harap ng isang serye ng monitors, kasama si Mang Ruben. Ang mga mata ni Mang Ruben ay nakatingin sa isang monitor na nagpapakita ng isang CCTV footage. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagta-kape sa keyboard. Ayan na po, Ginang Salazar, sabi ni Mang Ruben. Ang kanyang tinig ay nag-aabang. Ang surveillance camera na nilagay natin sa paligid ng warehouse ng supplier ay nanghuli ang lahat. Sa screen, makikita si Marco Villanueva, nakasuot ng simpleng kasuotan at baseball cap, ngunit hindi maitatago ang kanyang pamilya na kilos. Kasama niya ang isang lalaki na nagtatrabaho sa construction, si Tinangang Bayanihan, na naglilipat ng mga sako ng semento. Ang semento ay may ibang brand at packaging kaysa sa mga opisyal na order. Makikita rin ang pagbibigay ni Marco ng isang makapal na sobre ng pera sa manggagawa. Ang footage ay hindi matatawaran. At ito po, Ginang Salazar, sabi ni Mang Ruben,
Pinindot ang isa pang button. Isang audio recording ang nag-play. Ang boses ni Marco ay malinaw, kasama ang pamilyar na boses ni Lorenzo Salazar. Ito ay isang coded na pag-uusap, ngunit ang mga salita ay sapat na malinaw upang maintindihan ang kanilang baluktot na plano. Si Lorenzo, mula sa kulungan, ay nagbigay ng direktiba kay Marco kung paano palitan ang mga materyales, kung paano itago ang mga bakas, at kung paano sirain ang bayanihan upang saktan si Isabela. Ang mga kamao ni Isabela ay naghigpit. Ang hinala ay naging katotohanan. Si Marco. Muli. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nagpahiya sa kanya, ay muling nagtatangkang sirain ang kanyang pangarap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya ang kanyang sinisira, kundi ang pangarap ng daang pamilya. Ang kanyang puso ay puno ng galit, ngunit mayroon ding matinding pagkabigo. Ihanda mo ang lahat, Mang Ruben, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Kailangan nating ipakita ito sa publiko. Ngayon din, ang araw ay unting lumubob, at ang orange na liwanag ay bumabalot sa construction city ng Lambayanihan. Ito ang eksaktong lugar kung saan naganap ang aksidente, kung saan sadyang pinabagsak ang isang bahagi ng dingding. Ang lupa ay basa pa rin mula sa kaunting ulan kanina, at ang hangin ay puno ng amoy ng lupa at semento. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay puno ng aabang. Isang impromptu stage ang inilatag sa gitna ng city. Ang mga manggagawa ay nakatayo sa isang bahagi, ang mga kinatawan ng komunidad at mga pamilya na magiging residente ay nasa kabila. Ang ilang mga mamamahayag ay naroroon din, na mabilis na nagtipon matapos ang balita ng emergency meeting na ipinatawag ni Isabela. Nakita ni Isabela si Paolo, nakatayo sa tabi ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. Ang kanyang hinala kay Paolo ay tila nawala sa oras na iyon, pinalitan ng matinding pakiramdam ng responsibilidad. Sa gitna ng lahat, dumating si Marco Villanueva. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang pagdating ng mga pulis sa entrance ng city ay nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Nakatayo siya sa gilid, pilit na nagtatago sa anino. Ngunit nakita siya ni Isabela. Umakyat si Isabela sa entablado, nakasuot ng simpleng puting blusa at maong. Hindi na siya si Lena Zamora na may eleganteng barong Tagalog sa press conference. Siya ngayon ay si Isabela Salazar, ang visionary na nagtatayo ng Lambayanihan, ang tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mga mata ay matalas. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula ni Isabela. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong city. Tipon po tayo rito ngayong gabi upang harapin ang isang napakaseryosong problema. Isang problema na hindi lamang nagbabanta sa integridad ng Lambayanihan, kundi sa buhay at pangarap ng bawat pamilya na maninirahan dito. Tumingin si Isabela kay Marco na biglang nagtago sa likod ng ilang manggagawa. Mayroon po kaming natuklasan na isang malalim na pagsasabuatan upang sirain ang proyektong ito. Ang ilan sa mga materyales, lalo na ang semento, ay sadyang pinalitan ng mga kalidad na materyales. Isang manggagawa ang sumigaw. Ito ang dahilan kung bakit nabagsakan si Mang Tonyo. Sinisira nila ang aming trabaho, ang bulungan ay kumalat sa buong city. Hiniling ni Isabela na i-play ang video.
Sa malaking screen na inihanda para sa presentasyon, lumabas ang CCTV footage ni Marco na nagpapalit ng simento at nagbibigay ng pera. Ang mga mukha ng mga manggagawa ay puno ng galit. Ang mga residente ay nagulat. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagtatala. Pagkatapos, pinatugtog niya ang audio recording ng pag-uusap ni Marco at Lorenzo. Ang bawat salita, bawat plano ng pagtataksil ay malinaw na narinig. Ang boses ni Lorenzo na puno ng pot, at ang boses ni Marco na puno ng desperasyon at kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, tinutukoy ni Isabela si Marco. Marco Gayla Niliga, tawag niya. Ang kanyang boses ay parang kidlat na tumatama. Lumabas ka. Harapin mo ang iyong mga kasalanan. Lumabas si Marco. Ang kanyang mukha ay tutlang. Putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi na siya ang dating mayabang na Marco. Siya ay isang lalaking durog na nahaharap sa kanyang sariling impyerno. Ngayon, Marco, sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay matalin, tumutukoy sa bawat pahina ng kanyang nakaraan. Sasabihin ko sa iyo, sa harap ng lahat ng taong narito, sa harap ng mga pamilya na pinagkaitan mo ng pangarap, sa harap ng lahat ng naniniwala sa lambayanihan, ang iyong mga salita ang iyong tunay na diwa. Nagsimulang umalingaw ang boses ni Isabela sa buong Construction City, na may matinding damdamin na nagpatindig, balahibo sa lahat. Ang bawat salita ay isang pahayag, isang hatol, na galing mismo sa kanyang puso at sa kanyang nakaraan. Ikaw ang nagtaksil sa pangarap ng mga walang sala. Sabi niya, ang kanyang tinig ay ko, puno ng kapangyarihan at autoridad. Isinuko mo ang kanilang kinabukasan dahil sa iyong sariling takot at bulaling na kasakiman. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga pahayag. Ang mga ito ay ang mismong mga salita na kanyang binitiwan sa flash forward cell, ang mga salitang nagbukas sa kwento na ngayon ay nagpapatunay sa kanyang propesya. Hawak ni Isabela ang isang pirasong sampre ng semento na nagpapakita ng kanyang patunay. Hindi ito ang pundasyon kung saan itatayo ang lambayanihan. Ang kanyang tingin kay Marco ay puno ng matinding pagkabigo at galit. Marco ay tuluyang nabagsak. Ang kanyang mga paa ay nanginginig at siya ay lumuhod sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Hindi ako, Lorenzo. Bulong niya, pilit na sinisisi ang kanyang tiyuhin. Ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Siya ay nahuli sa akto. Ang kanyang mga kasalanan ay nailantad sa harap ng lahat. Tumating ang mga pulis at agad na inaresto si Marco. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Ang kanyang dating kayabangan ay nawala, pinalitan ng kahihiyan at takot. Ang mga manggagawa ay nagpalakpakan, ang mga residente ay nagbubunyi. Ang hustisya ay natupad. Tumingin si Isabela kay Paolo. Lumapit siya sa arkitekto. Ang kanyang mukha ay puno ng sinseridad. Paolo, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambot, ngunit puno pa rin ng emosyon. Gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo. Sa loob ng ilang araw, dahil sa aking nakaraan at sa pagtataksil na aking naranasan, nagduda ako sa iyo. Pinaghihinalan kita. Nakita ni Paolo ang matinding sakit sa mga mata ni Isabela. Kinang Salazar. Wag, sabi ni Isabela. Walang anumang palusot. Ang pagdududa ko ay isang malaking pagkakamali. Ikaw ay isang taong may integridad at pinagkakatiwalaan kita ng buo. Salamat sa iyong katapatan, Paolo. Salamat sa iyong paninindigan sa langbayanihan. Sa amin ni Isabela,
Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Paolo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng laking pasasalamat at pag-unawa. Maraming salamat po, Ginang Salazar. Hindi ko kayo bibigwin. Habang tinitingnan ni Isabela ang dami ng tao, nakita niya si Paula Villanueva, nakatayo sa likuran, malayo sa sentro ng atensyon. Ang dating mayabang na Paula ay ngayon ay mapagkumbaba, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, nagkaroon ng pag-unawa. Isang simpleng tango ang ibinigay ni Paula, isang senyales ng paghingi ng tawad, ng pagtubos. Sumagot si Isabela ng isang maliit na ngiti, isang senyales ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nakalimot, ngunit ito ay nagpapalay. Ang kanilang nakaraan ay hindi na magiging bahagi ng kanilang kinabukasan, at ang kanilang mga puso ay tila nakahanap ng isang maliit na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa paglubog ng araw, at sa paghupa ng kaguluhan, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa lambayanihan. Agad na ipinatigil ni Isabela ang lahat ng konstruksyon na naapektuhan ng kalidad na materyales. Walang aalinlangan, gumawa siya ng isang malaking pahayag sa publiko at sa komunidad. Tinatanggap ko ang buong responsibilidad sa nangyari, sabi niya sa isang press conference kinabukasan. Hindi ko hahayaang mapanganib ang buhay ng sinuman. Sisiguraduhin kong muling itatayo ang lahat ng apektadong struktura, gamit ang pinakamahusay na materyales, at walang anumang gastos na sisingilin sa mga residente. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng malaking paghanga. Ang kanyang katatagan at ang kanyang prinsipyo ay nagpabalik sa tiwala ng publiko at ng komunidad. Ang lambayanihan ay hindi lamang isang proyekto. Ito ay naging simbolo ng paglaban sa korupsyon, ng muling pagbangon mula sa pagtataksil, at ng pag-asa. Isang linggo, pagkatapos ng insidente, nagdaos si Isabela ang isang maliit na seremonya sa Construction City. Ang mga manggagawa, mga residente, at mga opisyal ng gobyerno ay naroroon. Sa entablado, nakatayo si Isabela kasama si Paolo, na ngayon ay may ngiti na sa kanyang labi. Ang insidenteng nangyari ay isang pagsubok, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ngunit matatag. Ngunit ang pagsubok na ito ay nagpatibay sa ating lahat. Ipinakita nito sa atin ang halaga ng pagkakaisa, ng pagtitiwala, at ng pagtutulungan. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan. Nagpatuloy siya, nagbahagi ng kanyang sariling paglalakbay. Mula sa isang pusong puno ng galit at paghihiganti, natuto akong ang tunay na lakas ay hindi sa pagsita, kundi sa pagduo. Ang aking ama, si Don Andres, ay nagturo sa akin na ang tunay na pamana ay hindi lamang sa dami ng kayamanan na iyong hawak, kundi sa dami ng buhay na iyong binago. Ang lambayanihan ay ang aking pamana, ang ating pamana. Ito ay isang testamento sa pag-asa, sa dignidad, at sa kakayahan ng mga Pilipino na bumangon at bumuo. Gaano man kahirap ang pagsubo, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng inspirasyon. Sa wakas, nahanap ni Isabela ang tunay na kapayapaan. Ang bigat na nakaraan ay tila inalis sa kanyang balikat. Hindi na siya nababalot ng poot, siya ay nababalot ng pag-asa. Hindi na siya ang Isabela ng nakaraan, ang biktima, o ang naghihiganti na si Lena Zamora. Siya ay si Isabela Salazar. Ang ngikinto, isang pinuno na may malalim na pananaw at puso para sa kanyang kapwa. Ang kanyang relasyon kay Paolo ay lumalim. Hindi na lamang sila propesyonal na kasama, kundi matalik na magkaibigan
At mayroon pang higit pa rito. Ang bawat pag-uusap, bawat ngiti, ay nagpapahiwatig ng isang koneksyon na lumalampas sa trabaho. Nakita ni Isabela kay Paolo ang isang kaluluwa na may katulad na hangarin, isang partner sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang kanilang mga mata ay madalas na nagtatagpo, puno ng unawa at pagmamahal. Ang isang kinabukasan kasama si Paolo ay hindi na isang pangarap lamang, kundi isang posibilidad na nagbibigay ng matinding kagalakan. Sa pagtatapos ng seremonya, umakyat si Isabela sa pinakamataas na burol sa lambayanihan. Mula roon, anaw niya ang buong lugar. Ang mga bagong bahay ay nagsisimula ng tumayo, matibay at puno ng pag-asa. Ang mga kalsada ay nililinis at ang mga puno ay itinatanim. Sa malayo, narinig niya ang tawa ng mga bata na naglalaro sa bagong parke. Ang araw ay unting lumulubog at ang gininto ang liwanag nito ay bumabalot sa buong komunidad. Isabela ay ngumiti. Hindi ito ang pilit na ngiti ng nakaraan, kundi isang ngiti na galing sa kaibuturan ng kanyang puso, puno ng kasiyahan at punay na pag-asa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi sa luha, kundi sa ningning ng isang bagong simula. Nagawa niya ito. Pinuon niya ang kanyang pamana, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pag-asa at pagmahal. Ang langbayanihan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang pangarap na natupad, isang simbolo ng kanyang pagbabago, isang di malilimutang diwa ng buhay para sa maraming henerasyon ng mga Pilipino. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay malaya at ang kanyang hinaharap ay maliwanag, puno ng mga pangako na mas matamis kaysa sa anumang paghihiganti.